Showbiz Fanatics, unang araw ng taping ni Miss Catherine Bernardo, abay na trending dahil sa pangyayaring ito sa Canada. Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit ko na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, kang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay, sumusuporta sa ating pong channel. Maraming salamat po. So sa unang araw pa lang po, or paglapag pa lang ni Miss Catherine Bernardo sa Canada, ay talaga namang sumalubong po sa kanya ang mga followers ng Kat din, no? Talaga hindi niya po makapaniwala. At the same time, nakita din natin si Mama Mi, no? Na naroroon na rin sa Canada. Hindi lang natin makonfirm kung sabay ba silang pumunta or mas nauna si Catherine bago kay Miss dito po kay Mami Min. At sa unang araw nga, nakita natin na talagang sobrang nag-a-update si Miss Catherine Bernardo sa kanyang Instagram account. So, pero alam niyo po ba na mayroon po isang pangyayari sa Canada na talaga namang hinangaan itong si Miss Catherine Bernardo dahil sa kanyang ginawa. Umani ng paghanga mula sa Canadian production staff and crew ng Hello Love Again ang lead actress na movie na si Catherine Bernardo. Bago kasi magsimula ang first shooting day nila sa Calgary, Canada, ay nagpakilala muna si Catherine sa buong production team ng HLA. Si Direk Cathy Garcia Sampana mismo ang kumukuha ng video habang ini-introduce ng kapamilya actress ang sarili sa mga taong nakapalibot sa kanya. Kasi po, dun po kasi sa kapag pag po nagkaroon sila ng ng kanilang movie, hindi para kukuha pa sila sa Pilipinas na mga Pinoy, 'di ba? Na mga staff and crew, doon na sila kukuha sa Canada para at least iwas na din sa gastos. Siyempre nga naman kung papamahasihi yan or kumbaga yung fare, 'di ba? Yung gastos ng mga staff and crew na dadali ni Direk doon, talagang lalaki po yung expenses. Kaya ang ginagawa po talaga nila, kumukuha sila doon ng ilang mga staff and crew na kung saan ini-introduce po nila ni Miss Catherine Bernardo yung sarili niya. As expected, agad nag-trending sa social media, TikTok video post ng mismo director ng pelikula kung saan mapapanood ang humble na pagpapakilala ni Catherine sa mga magiging katrabaho niya sa paggawa ng inaabangang reunion movie nila ni Alden Richards. Let's watch this video clip posted by Direk Cathy Garcia Sampana sa kanyang official TikTok account kung saan nakikita natin na na-meet na ni Miss Catherine Bernardo ang ilan sa mga Canadian staff na makakatrabaho nila. Let's watch. I'm one of the casts. My hobbies are cooking. But you can call me Kat, and I think I'm also very fun to be with. Who are you playing? I'm playing Joy. Hi, Joy. Hello, I'm Catherine. You can call me. Puring-puri naman ng mga kababayan natin na matagal na ring naninirahan sa Canada ang pagiging humble at kabaitan ng kapamilya actress na sa fans. Sa mismong shooting kasi during break time ay may mga ilang fans na nag-request ng selfie with her na agad naman daw pinagbigyan ni Catherine, at kahit dahil nagre-rest muna ay nakipagtsikahan pa raw ito sa kanila. At halos wala raw makeup ay gandang-ganda rin sila kay Katrina. Samantalang habang binabasa ninyo ito ay nasa Canada na rin si Alden. Pero may ilang araw rin itong mawawala sa shoot dahil sa mga gagawin niyang shows kasama ang ilang kapuso stars na sa Anaheim at San Francisco, California, pati sa Calgary at Toronto, Canada. Sumunod din sa Calgary ang mami ni Kat na si Miss Bernardo para samahan ang kanyang bunsong anak. Wala kasing kasamang road manager at personal assistant ng actress, kaya usually ang nanay nito ang nag-aasikaso ng mga personal needs niya while shooting. Samantalang dahil nasa Canada na nga si Catherine ay may mga fans may mga nagwi-wish sa social media na sana raw magkaroon din ng time ang actress na manood ng Biniverse concert ng Bini sa Vancouver, Edmonton, Winnipeg at Toronto ngayong August. Pero mukhang malabong mangyari yon dahil priority ni nga ni Kat ang pag-shoot ng kanilang pelikula na ipapalabas na nga sa mga sinihan this coming November 13. So confirm, no? Na parang nauna si Miss Catherine Bernardo and then sumunod si Mami Min para mag-asikaso ng mga personal needs ni Miss Catherine kasi wala nga daw tong kasamang low RM tsaka yung PA niya. So yan po talaga yung totoo talaga na hindi sila magkasabay na pumunta ng Calgary, Canada. Nauna si Miss Kat and then sumunod naman po itong kanyang mami na si Miss Mami Min Bernardo.
So kaabang-abang ang ilan sa mga updates na ibibigay sa atin itong si Direk Cathy Garcia Sampana na ihahatid natin sa inyo no kapag po meron po mga panibagong updates sa kanila pong kanila movie. Kung nandoon na or papunta na ngayon si Mr. Alden Richards, hahanapin natin yung kanyang interview no kasi syempre imposible naman na walang mga reporters or media doon po sa airport. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So magbasa tayo at magko-komento tayo. Sabi po ni Ma'am si G. Capuras, pero pag ako kay Kat, pag sila ni Alden, dapat medyo bawasan pagsama kasi di maiwasang magselo si Alden. Kung kaibigan ni Dominic, maintindihan niya si Kat. Pero pag grupo sila, pero pag silang dalawa lang, mabibigyan ng kulay. Ayun. So, yun yung sinasabi ko na kahit ilang beses nung dininay ni Mr. Dominic Roque that they're really friends, hindi pa rin talaga maiiwasan na ma-issue sila. Sabi naman ni Ma'am si Lilian Martinez, kung mahal ninyo ang Kat din, nagtiwala silang, Idol Dominic is just close friend din naman. Papatulan ni Kat si Dominic, kaya stop na. Sabi ni Mr. Rato, Sayan, kaya nga hindi matapos-tapos ang issue kina Dom at Kat kasi posted comment lang kasi ang ginagawa ni Dom. Gaya nung nabanggit kong comment sa mga videos mo, Miss Dar, it's once and for all, those is the right time and moment to settle down the issue. Now na wala si Kat sa Pinas, patawag ka ng press con Dom. Kahit hindi na mga gaano kilalang TV networks manggagaling, let's say vloggers, YouTubers, gawin to ni Dom, I'm pretty sure pick up to agad magandang scoop to favorite topic to online. Libre pa ito, walang babayaran si Dom. Gaya nung nasabi ko, in instant patay ang issue, wala nang paulit na tanong, not unleast. Yun. So, isinasabi ni Mr. Renato, once and for all, talagang hindi nang siya magkokomento but still, gumawa siya ng videos or what, diba? Pero para sa akin kasi parang wala nang wala nang bearing pa para gawin pa ni Dom yun kasi paulit-ulit niya naman sinasabi sa lahat ng mga nagtatanong sa kanya, direkta naman ang sagot niya, hindi naman siya nagsusugarcoat sa mga sagot niya. And sabi pa dyan, wala na pa ulit-ulit na tanong, at least ayaw din ni Dom ang press con dahil meron na siyang pakinabang sa issue to keep himself, Dominic Roque, relevant to showbiz industry, to keep his career afloat dahil aminin man natin o hindi, nobody cares and knows Dominic Roque. Artista ba siya? Gaano ba ka-famous si Dominic Roque? Not even remembered kung meron na ba siyang nagawang movie or TV. Si sumikat, maybe print ads, baka meron. Actually, hindi naman talaga ganun ka bongga yung karera ni Mr. Dominic Roque. Napag-usapan na lang naman talaga siya ng husto nung naghiwalay sila at naging jowa niya si Bea Alonzo at ngayon ay na-i-issue sila ni Miss Catherine. And sabi niya pa, sumikat maybe print ads, baka meron, but again, wala akong naalala. Sorry, I'm just being realistic here. Even before sa speak up nila or break up nila ni Bea Alonzo, nobody cares. Ito na lang ang nakilala pa unti-unti nito pagsama-sama niya kay Kat, pagpunta-punta sa IB Clinic kasama si Kat, but the rest wala recall si Dominic Roque. Basically, Dom is nobody's sorry but not sorry sa shippers ng Dom at Kat. Tigil niyo na yung ilusyon nyo. Meron ganon dahil suntok sa planet Pluto. Ganon kalabo mangyari. Yun akala nyo mga utaw bobo, si Kat nasa kama na bumanik pa sa banig or worse, cartoon pa. Ayun, so talaga si Mr. Renato, isa yan sa kaisa ko talaga yan eh. Sa mga comments niya, talaga naniniwala siya. Parehas kami ng paniniwala na let's just trust the process, diba? Yun naman talaga yung dapat. Sabi pa ng isang viewers, naniniwala ko sa sinasabi nila na friends lang talaga sila kasi meron man dapat andun pa lang sa Palawan na birthday cut, dapat priority si Dominic at kita naman sa filos nila na wala talaga. Mga bashers talaga, dami din yung masisira friendship nila at ang cut din pa din ako. True, diba? Sabi nga ni Mr. OG Diaz, katulad ng inihatid ko sa inyo sa ating latest vlog, na kung meron daw mali siya between Dominic and Catherine, di yan magpo-post, hindi pa rin nila imamayde yung bawat isa. And also, sabi ni Ma'am si Michelle, time will tell kung ano talaga ang namamagitan between Alden and Catherine. Kung sakaling hindi talaga magkatotoo, isipin na lang natin na maraming love team nga sa totoong buhay, iba na ang real love life nila. Pero tinatangkilik pa rin ang pelikula nila katulad ni Susan Roses as Eddie Gutierrez. Best of friends sila kahit married sila to somebody else. Yes.
Possible naman talaga, marami naman talaga nangyayari. Kaya nga, di ba, like ko sinasabi sa inyo, don't invest too much emotion with the love teams. Di ba? Kasi maging makatotohanan man yung relasyon nila or mauwi man yan sa relationship, at least di tayo umasa. Di ba? Ano lang tayo, nandun lang tayo sa state na chill lang, anti-stress lang, diba? Ganon naman po yung dapat na ginagawa. Kaso, may ibang mga fans kasi na masyadong isinasabuhay na. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!